Hi mga chang! So, voice over muna tayo for today's vlog kasi medyo nahihiya pa akong mag-vlog ng ganito no, kapag may mga kasama. So, ayun, itong vlog na to is yung aming staycation, weekday staycation. Ito yung Monday to Tuesday nung May 5 to 6. Inaya kami ng pinsan ko na mag-staycation dito sa Seda, Manila. Nag-overnight lang kami dyan, pero sila ate nag-stay dyan for 3 days yata. Meron kasi siyang inattendang mga, hindi ko alam kung symposium or basta sa kanila yun, sa mga doctors. So ayan, ito ang aming room. So nagkasya lang muna kami sa iisang room, no, kasi halos papasya lang naman kami niyan, hindi naman kami mag-i-stay talaga dyan sa hotel. So ayan, isang malaking size na bed. Di ko alam kung king size o anong size yan. Yan, o, diba? Yan yung aming tanawin sa labas. Sobrang lamig dyan nung dumating kami. O, kaya hindi mawala-wala yung sipon ko nung time na yan. Kasi lamig, aircon. Lamig, init, lamig, init. Ayan, yung dalawa kong tiyanak. Tiyanak number 1 and tiyanak number 2. So, yan, nagpunta kami nung mga, siguro, umaga pa ata niyan. Nagpunta kami, hindi, after lunch na yan, nagpunta kami sa Ayala Malls, dyan sa Manila Bay. Kasi pupunta kami dun sa IDM, DIY Bakery, yung I Did It Myself DIY Bakery. I-treat ni ate yung mga anak ko na yes, parang gumagawa sila ng cake dyan. Pwede silang mag-bake, pwede rin mag-decorate lang. So, ayan yon. Ito yung IDIM, DIY Bakery. I Did It Myself, DIY Bakery yan. Located yan sa 4th floor, Building A, Ayala Malls, Manila Bay. So, ayan. Iba't ibang klaseng cake yan. Ranges from 800 pesos hanggang 1.3 yata yan. Kasi meron siya mga decorated cakes, classic cakes, pastries. Supposed to be, magbe-bake ng cake yung dalawang bata. Kaya lang kasi aabutin daw ng 2 to 3 hours. So, sayang naman. Ang pinili na lang namin na gawin dyan is mag-decorate na lang nung cakes nila. Yun. Tapos, meron din yung mga exclusive bundles. Pwede nyo naman i-check yung FB page nila, IDM DIY Bakery PHE. Flash ko na lang dyan sa may screen. Flash daw sa may screen. So, ayan. Namimili na niya si ate ko anong pwede. Pinapili naman niya yung mga bata kung ano yung gusto. Pero yung mga time na yan, parang wala yung gusto ng dalawang bata eh. Pero okay lang. Tapos ayan, binigyan sila ng tig-2 token para dyan sa, ano nga to? Capsule machine na yan. Ang laman din yan, parang nakakuha sila ng, ganun din, free yata na tig-4 na tokens naman. Kasi meron silang claw machine dyan sa labas. Mamaya itatry nila yan. So, ayan. Pagkabukas, may price sa loob. Ayan, 4 pieces na token din. So, anyway, ayan, start na. Nag-partner kami ng bunso ko. Tapos si ate, nag-partner sila ng aking panganay. Ang napili ng ano ko, parang mga pig yata yan. Tapos yung bunso ko naman ang napili rainbow cake. Alam mo na yung mga ganyan, gusto ng mga makukulay, yung ganyang age ng mga bata. So yan, kahit ako nag-enjoy sa paggawa niyan. Ayan, so tingnan nyo naman kung paano ikot-ikutin ng bunso ko yung cake niya. Akala mong hustler. Ayun. So, siguro yung package na yan, parang 1,100 pesos per cake. Tapos, sulit din naman kasi masarap. Tamo, tikim. Sulit yan. Ayan na naman siya. Masarap naman siya. Sulit naman yung bayad niya. Quality naman din yung lasa. So, ayan. Yung panganay ko, enjoy na enjoy yan. Grabe. Yan ang mga pangarap niya sa buhay eh. Kahit decoration lang yung package nila, talagang nag-enjoy yan. Ayan, yan yung kanya. Parang mga pig yan eh. Ayan yung cake niya. Tapos kay bunso, eto. Tchadan! Yan. So, after nyan, nag-try din sila dun sa claw machine. Ginamit nila yung 4 nilang token. Yun, sa kasawiang palad.
wala silang nakuha dyan. O ba yung mga claw machine na yan? So, after naming mamasyal sa mall, bumalik kami dun sa hotel para sana mag-swimming, no? Ito yung pool dun sa Seda, Manila. Kaya lang di ko siya na-videohan kasi Maya naman ako mag-video-video, may mga tao dyan. Etong picture na to, kinabukasan na yan. Yun. Tapos, ang ginawa na lang namin, nagstay na lang kami dun sa playroom nila dun din, sa 5th floor. Katabi lang din yan nung pool nila. Swerte lang din namin that time kasi wala kaming masyadong kasama. Yon. So, after namin sa playroom, kasi nag-ubos lang kami ng oras doon para maghintay ng dinner, kumain kami sa Tokyo Milk Cheese Factory. So, ayan, yung mga kinain namin. Yun. Sulit naman yung price niya para dun sa servings kasi halos 2 to 3 person ang kaya per potahe. Kaya, sulit talaga siya. Yan. Masarap naman lahat. So, yun lang mga chang. Thank you for watching. See you again!